Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Karaniwan ang agawan dito sa aming programa. Agawan ng lupa o naman kaya'y agawan sa relasyon. Pero may mga pinag-aawayan din na kakaiba. Kaya talaga namang matatawag mong isang agawang epic. Na magpinsan, nag-aagawan sa lupa. Ang lupa talaga napakahalaga ngayon yan. Pero huwag ka dahil ang lupang kanilang pinag-aagawan ay lupang libingan. Hindi nila maibaon sa limot ang kanilang sigalot. Kaya, hukayin na lang natin ang kanilang naging hidwaan kaugnay ng agawan ng libingan. At heto na ang magpinsang nag-aagawan sa libingan, Lumeng at Pearly, harapan na. Medyo kakaiba kasi talagang libingan. Gaano kalaki ba yung libingan na ito, Lumeng? At saan ba itong libingan? Sa Laloma po. Laloma. Meron pa bang natitirang lupa doon? Meron po. Sa lola po namin yun. Pati hinihingihan ko po sila ng pang-share lang po para mailipat sa pangalan. Kasi nanay ko na lang po ang buhay. So siya po ang may karapatan na binigay ng lola ko sa nanay ko kasi sa amin po nakapisa ng nanay ang lola ko. Ang gusto po ng nanay ko, ilipat isa sa akin o sa mga kapatid ko. Pero ako po ang bunso sa amin, sa akin na lang. Teka muna, pagka may nangyari sa nanay mo, saan siya ililibing? Doon po sa Laloma. Oh, so bakit kailangan ilipat sa pangalan Kasi mo? po, nung nagpunta po ako sa opisina ng Laloma, sabi pong ganyan, mas maganda daw po, ilipat na, nagtanong po ako kung pwede ilipat sa pangalan ng nanay ko na. Kasi matanda na siya. Ang suggest po sa akin, bakit hindi pa direkta sa'yo? Kasi ganun din naman ang gastos. Sabi po sa opisina sa Laloma. So, Tama ba yun, Attorney Lorna? Is that correct? Na imbis na dumaan pa sa pangalan ng nanay niya yung lipatan, diretso na sa kanya? Tama yun. Good advice yun. Diretso really? na. Opo, Yes. opo. Mas Otherwise, two transfers yan. Paano yung capital gains? Walang capital Wala? gains. Wala? Okay. Basta't ililipat lang sa pangalan Diretso niya. na lang. Kasi pag namatay yung nanay niya, mahirap yun. opo, yun nga po ang sabi dun sa ano. Mas madali yun. Yung titulo nakapangalan sa lola pa. Opo. Okay, mula sa ating mesa ng ebidensya, Ryle, para makita yung napakaganda mong shirt. Saan mo binibili ang mga damit mo? Online lang po. Online? Ang ganda. Ate, parang ang antigo. Antigo, mapupunin. Ingatan mo, ate. Alam mo, mabasa-basa lang ito ng konti patay. Wala Oo na. nga, may butos-butos na. Oo, tingnan nyo naman. Oo, ayan. Oo. So, ito ay mula Laloma Catholic Cemetery kay Severa, Mr. and Mrs. Severa Carbonell. Opo. Yan ang lola nyo. So, ngayon, ang problema, ayaw ng mga kapatid nyo? Hindi, gusto po ng mga kapatid ko na ilipat sa amin. Okay, pero... Pero yung mga pinsan ko po, yung sa hinihingihan ko po ng share. Kasi nandun din po siya sa lugar namin, nagpasok din, may mga patay din po sila doon. Oh. In case po na huwag naman sana mangyari, meron pong nawala sa kanila, doon din nila ipapasok. Okay. Papayag naman po kami, kaya nangihingi po kami ng pan-share. Nang pa-share. Oo, na paglipat ng titulo. Ayaw nila, sabi nila, sa inyo na lang yan. Sige, sabi kong ganyan, sa amin kami gagastos. Pero hindi na kayo magpapasok. Ganito po yun, Ate Corina. Yan titulo na yan, ngayon lang namin nalaman na nakita na pala nila. Nawala yan sabi nila. Nung namatay ang nanay ko, hindi narinig ang nanay ko dyan sa... yung sementeryo na yan, kasi nawawala daw yan. Ayun ang problema. Nawawala. Ngayon nagagalit sila sa yung auntie ko. Kasi talaga yung magkakapatid na yan, nagmamahalan talaga yan Ang nanay ko po yung pangalawa na na ate ay na kapatid. Ngayon nung namatay ang nanay ko, biglang nawala yan, hindi namin alam.
7 araw na nanay ko na nakaburol. Siyempre, hinahanap po yan eh. Sa opisina, hindi po bumabubuksan ang isang nicho kung yan ay wala. Ngayon, ang balak namin, nag-usap, okay naman ang auntie ko eh. Ngayon, nasa ng titulo? Hindi nila mapakita. Wala. Kaya, saan nilibing yung nanay mo? Sa iba po. Sa Green iba? Park, opo. Ayun. Yung kung ano ni Mayor. So, napagastos patuloy Opo, kayo. opo. Nagtataka nga kami ngayon, nakabuka, ngayon na nakikita na, bakit hindi nila sinabi sa amin na, mga pinsan, ang bahay lang po namin, ilan di pa lang. Buti sana kung na malayo-malayo eh. Hindi, kasi ilan nga, di ang pa lang nanay ko may Alzheimer na, minsan nawawala po sa sarili. Oh, yun naman pala, Ate Pearly. 91 years old na po ang nanay ko. 85 o 90, may sakit po siya. Minsan 3 araw hindi natutulog. Kung ano-ano yung ginagawa. Pinsan ngayon lang yun. Kaya hindi namin Nung namatay ang nanay ko, nalalaman. nung namatay po ang nanay ko, Hindi sila Ate Corina. makapag-antay. Hindi. 1 linggo na eh. Hintay pa namin. Hinahanap namin sa inyo. Ano sabi nyo? Wala. Hindi namin makita. Ano po bang gagawin namin? Siyempre ako po yung parang pinakapanganay na dahil yung 3 kuya ko patay na eh. Ako ngayon ang nagdesisyon. Sabi ko po doon sa bunso namin, so wala pa, hindi pa na makita yung yung titulo eh. Ngayon ang ginawa ng kapatid ko, humingi ng tulong doon po doon libre naman po yun eh, sa Green Park, libre po yun eh. Doon po namin nilibing ang nanay ko. Mga ilang buwan, pinatawag ako ng auntie ko, nanay po nila. Sabi sa akin, pinagalitan ako, bakit ko daw ipinalibing ang nanay ko sa ibang lugar. Sabi ko, ante, paano namin hindi ipalilibing ang nanay ko sa ibang lugar? Nawala yung titulo eh. Ano sabi ng auntie mo? Hindi siya kumibo. Sinadya ba talagang itago ang titulo para ipagdamot ang libingan? O sadya lang itong nawala na parang bula? Iba nga, ang nanay ko may Alzheimer. Hindi yun. Hindi niya alam Hindi yun, kung pinsan, saan hindi saan niya yun. nailalagay. Hindi ako naniniwala na tatago ni ante. Ganito yan, May ganito Alzheimer yan. na, pinsan. Ganito yan. Isa sa inyo nagtago. Nakita yung titulo na yan nung naglinis ako doon sa bahay. Oo. Nung nakita yan, nandun kasama pa. Kasama pa nung... Kasi kasama pa may nung... sunog-sunog doon sa Nung kwan ng kuya ko, yung litrato ng kuya ko. Saka yung death certificate. doon pala Nakaipit, tao, nakaipit doon. nakaligtaan. Kasi lagi Sama-sama pong may doon. sunog. Parang pakiramdam namin si Aling Bioli at Aling Pearly ay nagagalit dahil sa hinala. Na hindi Dahil- man lang kayo nag-uusap na wag naman po kayong magbibintang na hinubibidhold ni Aling Doon ko Lumeng. nakita yun. Pero sinabi nyo ba na nahanap ninyo? Oo, Hindi po ako nasabi. Sinungaling ka. Sabi na Ngayon ngayon pala nakita na nga yan. Ngayon ang nasabi. Ayun nyo lang po nalaman. Ayun yung nakita. Siyempre yung timing niya nakakaduda talaga eh. Attorney Lorna, okay, kanino dapat mapunta? Para simple na lang. Kanino dapat mapunta ang libingan sa sementeryo? Sa rules on succession, dapat sa sole heir. Ang sole heir nito ay ang nanay ni Lumeng. Yun. Ngayon, yung nanay ni Lumeng, maraming anak. Ang sinasabi mo na ikaw ang youngest, napupunta sa iyo. Dapat may agreement yan amongst yourselves. Kundi, pati yung mga anak ninyo, patay na kayo, mag-aaway pa rin sa sino ang pwedeng ilibing doon. Nag-aaway na nga kayo nung buhay kayo, mag-aaway pa kayo habang patay na kayong lahat. I have Ganyan. a question, Attorney Lorna. They are contesting na imbis mapunta doon yung nanay nila, ipinagkait nila yung kanilang impormasyon tungkol sa titulo. Dahil kung buhay pa yung nanay niya noon at may titulo, sana doon na ilibing. Kasi Dapat pa ba nilang, eh. dapat pa ba nilang balikan yon? Kasi isang malaking kaso yon, di ba? Anong gagawin natin ngayon? Pag-usapan yung transfer. Kasi kung walang pambayad ng transfer, lahat kayo talo dyan. Kasi ang laloma, hanggang nanay mo lang ang i-recognize ninyo. Lahat kayo hindi malilibing doon. So, pag-usapan ninyo, paano kayo mag-ambag-ambag sa 15,000 na yan. Para ma-transfer yung title. Kapayapaan. Yun ang una. Pag na-transfer na, habang tina-transfer rin yung title, dapat rin mag-usap kayo ng agreement na free for all. Na pwede lahat, kasi nag-contribute sila. Yun nga po Dapat, ang sabi ko sa kanya eh. dapat pwede rin makilibing sila doon.
Okay, question again. Kasi hindi ba malaking espasyo yung isang buong nicho? Opo. Eh kung matagal-tagal na yung nandoon, pwede namang i-cremate, di ba? Pwedeng i-cremate. Pwede i-cremate. So mas maliliit na nga yung espasyo. Correct. Kakasya kayong lahat dyan. Kung gastusan siguro, cremation, para mas dumami pa ang pwedeng ilibing doon. Hindi kayo mag-uunahang mamatay. Kasi unahan sa kamatayan ko eh. Kaya sana, bago nila kailanganin ng lupang libingan, ay magkasundo muna sila dito sa mundong ibabaw. So eto na nga, para wag na tayo maghinalaan ng masamang intensyon, isulat natin sa legal na paraan. Willing naman si Luming, oh. Willing naman siya. Tsaka hindi nyo kailangang mag-unahang mamatay, ha? Para lang kayo ang may karapatang mailibing doon. Kasi magkakasya kayo lahat doon kung nakasulat din na option yung cremation o kaya yung buto-buto na pag-iisahin na lang sa mas maliit na espasyo. Kasya siguro kayo lahat doon. Okay, so ang gagawin natin, 15,000, di ba? Yung 5,000, ako na ang sasagot. Okay? Bakit hindi lahat? Hindi ko naman kayo kaano-ano. Hindi ba? Hindi ba? Pambayad ko na rin ang kuryente ko yun. 5,000 sa'yo, 5,000 sa inyo. Tapos ang usapan, hati-hati tayo. Di ba? Sa dami niyong magkakapatid, kaya nyo na yan. Ambag-ambag din kayo. Ako, isahan, iwi-withdraw ko sa ATM. Tapos na yan, 15,000. So, lahat na kayo ngayon, may karapatan, pero ilalapit namin kayo sa abogado para isulat lahat yan. Malilipat sa'yo, pero may kasunduan na kung sinong mamatay sa kahit anong panig, may karapatan doon. Meron naman pong binigay sa sementeryo. Pirma ng kapatid nila. Pero gagawa na tayo ng bago para wag na kayo mag-away. Kasi gusto po nila pag sila Kasi kung ano man ang meron ngayon, Kanila na yun. hindi nyo pinagkakatiwalaan eh. So, gumawa na lang tayo ng bago. Opo, maganda po yun. Okay? Maganda po yun. Okay, Ate Nanay Corina. Perly, wag na Opo. tayo mag-ismid-ismid at magbunganga, ha? Ha, Perly, kundi hindi ko kayo tutulungan. Okay, bati-bati na kayo, ha? Kasi isang pamilya lang kayo, Pasko na. Pasko na. Ayan po ang ismidera talaga. Ismidera, wag ka namang ismid. May ipin ako, siya walang ipin. Kaya nga. Yan ang ismidera May talaga, namimigay na po pinsang kami ng ko. libreng pustiso. Galing din sa libingan. Oo, wag doon. Sa tinanggal na buto-buto, wag doon. Hindi pala, sorry. Salamat. Nay, may libre din kaming pustiso. Basta magpakabait kayo para sa langit kayo mapunta pag panahon nyo na, ha? Okay, ilalapit sa abogado kasama sa kasulatan yung option ng cremation. Sagot ang face-to-face ang 5,000. Okay na? O magbati na kayo. Kundi kayo, ililibing ko dito. Wag, ate. Sige na. Magbati na kayong dalawa. Pagpapakumbaba, pagpapatawad ngayong Meron kapaskuhan. makatayo, meron yung ako na lang tatayo. O sige, ikaw na lang tumayo. Ayan! Ay, salamat! Manika o laruan ang ating issue ngayong araw, okay? O eto na ang ating kaso para sa araw na ito. 10 taon na silang magkaibigan, pero mukhang masusubukan ng kanilang friendship ng dahil sa gamit na hindi na isole. Nako! Bakit ba madalas yung ganyang humihiram hindi na isosole? Ang 8 taong gulang kasi na anak ng nagrereklamo na stress na raw. Sa tuwing maririnig ang, Mama, miss ko na ang aking manika. Yung manika na yan yung nagpapatahan sa kanya. Napapansin ko pag natutulog siya, mahimbing na himbing ang tulog niya, yakap niya yung manika, ma'am. Ayaw niya ng iba eh. Ayaw niya ng iba. So, Babae yung anak mo? opo, Oo. 8 years old po siya. Tapos po, itong January, siyempre nakikipaglaro siya, nawala tong manika na to. Hanap ako ng hanap kahit saan. Hindi ko siya makita. Tapos, siyempre, pumupunta ako sa kanya, pumupunta siya sa akin. Isang araw pumunta ako sa kanya, nagulat ako, nakita ko yung manika. Sirang-sira na. Ay! Ang sakit sa loob ko, ma'am. Ma'am, sobrang sakit, ma'am eh. Oo, sobrang sakit. Sigurado yung pinangalanan pa ng anak mo yung manika. May pangalan pa yan. Opo. So nagulat ka, sira-sira na. Sira-sira na po. Akala ko naman hiniram, yung pala kinuha lang sa bahay mo.
magkalaro po kasi sila eh. Hindi po maiiwasan na naglalaro. Pag magkaibigan ng mga magulang, magkaibigan rin yung mga anak eh, malimit eh. Oo, Di ba po? Ngayon po, siguro that time, yun yung kalaro niya. Pero wala akong naririnig na balita sa kanya na ganito, nagulat na lang ako. Sabi ko, bakit nandito tong manika na to? Bakit di mo sinabi? Bakit ganito na itsura? Ang ginawa niya pa sa akin, ma'am, pinagmumura niya ako kung ano-ano mga sinasabi. At gulat na gulat po ako. Kasi, okay lang sana kung buo pa yung manika eh. Wala na, sirang-sira na. At ang nanay ng batang sutil na sumira raw ng manika ay tila mas galit pa kaysa sa naagrabyadong panig. Tawan mo ako, kuya. Kapal din ang mukha mo. Mayabang yun. Okay, teka muna. Talagang magkagalit. O Mayabang talagang ka. magkagalit itong dalawang ito na dati naman Sa akin, magkaibigan. kapal ang mukha mo. Mas makapal ka! Mas makapal ka. Ang kapal na mukha mo! Talaga bang ninakaw mo daw ang manika at ang kwintas? Ito po yung pinag-uusapan na, uy, wag mo naman sabunutan. Oy, ba't mo sinasabunutan? Ano ba ito? Baby Alive ba ito? Ah, Baby Alive. Uy, mahal din ito, ha? Baby alive, a baby so real. Yun yung commercial niyan Medyo dati. alam mo, nagmukha na siyang pangkulam. Oo, yung itsura niya, oh. Ayun. Okay, umaandar pa ba? Hindi na umaandar. O nagkalasog-lasog nga at natanggal yung ulo, ano? Ayun, okay. O, so ito yung pinag-aawayan nila. So tanong ngayon, Lynn, bakit nga ba napunta sa bahay mo itong manika na ito? Kinuha ko po. Ah, kinuha mo talaga. Makapal talaga. Oo. So, ayan. At isa ko ang Tunog binado. ka. Oh. Kapal Yung ang makapal ang mukha mo. mukha. Mas makapal ang mukha mo. Sandali lang. Okay, teka muna. Teka muna, Lynn. Hindi ko talaga... So, inaamin mo, kinuha mo sa bahay niya? Opo. Bakit? Ba't mo ginawa at pinagmamalaki mo pa? Sa awa po sa anak ko. Dahil sa awa mo sa anak mo. Tama, mali. So, talagang pinagmamalaki mo pa, pero hindi ba magkaibigan naman kayo? Sobra po ang turing namin kaibigan. Bukod pa po sa kaibigan. Oo. Magkapatid pa po. Para pa kayong magkapatid. O ano ba ang sumanib sa'yo? Kasi kahit sino naman ang tatanungin mo, Lynn, hindi tama na hindi mo ipinaalaman lang. O, so bakit hindi mo na lang ipinaalam na kunin? Sa awa po sa anak ko, kasi po, 2 years old pa lang po talaga yun. Nakitaan ko na po na may pagkabading. Halos lahat po talaga ng gusto niya is manika. O, Sinuportahan ko lang po ang kagustuhan ng anak ko dahil ako po'y walang pambili. dahil sa awa sa anak, nagawa ng nanay na magnakaw ng manika. Nako, ano naman ang kwento nung kwintas? Iyon po yung kwintas na yun na hiniram ko po sa kanya. Inawitan ko po sa kanya yun. Oo. Dahil kami pong mag-asawa is magde-date po itong magpe-February. Ang tanong, saan mo dinala? O, saan mo nga daw Saan mo dinala? Hindi ako naniniwalang nawala. Saan mo dinala yung kwintas? Binenta ko po. Ang kapal ng mukha mo. Regalo ng asawa ko yun, ang kapal ng mukha mo. Lahat, halos, katulong, luto, laba, bantay ng mga anak niya habang nagkatrabaho siya na walang kapalit ni pisong duling. Kaya na ba? Kaya ba? Kaya ba lahat ng mga gamit na gustong-gusto ko kinukuha mo? Kaya ba? Maliit man o malaki, manika man o kwintas, kapag kinuha ng walang paalam, isa pa rin itong uri ng pagnanakaw. Dr. Love, gaano ba kahirap ang humingi ng kapatawaran? Pinakamahirap yan dahil ang kalaban mo dyan, pride. Oo, una kailangan umamin ka, pero umamin na siya. Umamin naman siya. Oo. Pero hindi nakikita dun sa pag-amin lang kasi verbal lang yun eh. Ang maganda nakikita sa'yo, yung lalabas sa pagkatao mo, yung pagtitika, pagsisisi, na alam mong mali pala yung ginawa ko, nakakahiya, and I apologize, no? Ang katunayan talaga, pag ang kalaban mo ay pride, ang kalaban mo ang sarili mo. Ang Diablo, yan ang kinakapitalize ng Diablo. Yung pride. Ano ba sa Tagalog ng pride? Di ba? Yung
yan ang kinakapitalize ng Diablo. Alam mo, Lynn, kung ikaw ay maghihingi ng kapatawaran, maraming ibig sabihin yun, ha? Una, yung tao sa puso mong humihingi ka ng patawad, Ma'am, Lynn. sana sincere na siya. Oo, sincere ka na, ha? Magbago na siya para sa mga anak niya. Kaya nga, di ba? Tapos, ilalapit ka namin sa barangay para sa 4-piece. May pera yon. Ano, kada buwan ba yon, Inday? Every 2 months po. Every 2 months, meron kang pera para sa anak mo sa pagpapaaral. Ha? Maging magandang ehemplo ka o ibigay mo kay Inday. Pag nag-sorry ka, yung taas sa puso mo, ha? Huwag mo ibulsa, ha? Oh. Ama na gustong bumawi sa anak kahit si anak ay sumakabilang buhay na. Nakakalungkot. Kaya nga, balak niyang makuha sana ang mga labi ng anak at ipagluksa ito. Pero ang lolang nag-alaga, matindi ang tutol. At ito ang masakit na laro ng buhay sa agawan ng bangkay. Ano ikinamatay ng anak po ninyo? Meningitis po ang naging findings ng doktor sa cause of death niya. Yung anak mo gusto mo sanang makuha Opo. mula doon sa pamilya ng iyong asawa. Opo. Yung asawa mo nasaan na? Nasa ibang bansa po siya. Gusto ko lang po sana yung anak ko, makakuha ko po yung kustodiya bilang pagiging father kasi matagal po akong nawala sa kanya eh. Hindi na po ako binakita eh. Ikaw ang magpapalibing. Opo, bali ganun po sana ang magiging sitwasyon. Magampanan ko naman po as a father yung pagkukulang ko po sa kanya hanggang sa huling hantungan po. Makasama ko naman po siya. O so ngayon, ang nangyayari, ayaw nilang ibigay. Opo, ayaw po eh. Ayaw nilang ibigay. Nais sana ni Mama Digna, yung lola ni Aldrin, yung namatay po na bata, na marinig ng lahat ang pagmamahal niya kay Aldrin. At nagpadala siya ng video sa atin, panoorin natin. Aldrin? Pasensya ka na. Sinong nasa ospital ka, hindi kita dinala. Sana maunawaan mo ako. Pero ngayon, tapos na yung paghihirap mo. Wala nang aapi sa'yo. Alam mo naman yan, di ba mahal na mahal kita, hindi kita pinabayaan kahit kailan. Ngayon, sa ano ka na, maganda na yung pupuntahan mo, hindi ka na maghihirap. Sana masaya ka na sa pupuntahan mo. Na mahal kita. Bakit sinabi ng lola niya na wala nang aapi sa'yo? Inaapi ba siya? Hindi kasi po, naranasan po niya maging palaboy. Yung tumira kung saan-saan. Kaya lahat po ng mga kasalanan, nagnanakaw sila, ganun, karnap, lahat po ng mga kalokohan. Kaya madalas po yan, nakukulong. Kami rin po ni mamang nagsasakripisyo para lang. Napakalinaw dito na kapag ang bata hindi talaga nabantayan, nabigyan ng guidance, talagang mapupunta nakulong. Ilang ulit daw nakulong. Bakit ayaw daw ninyong ibigay yung bangkay ni Aldrin dito kay Marlon? Kasi alam po naman po, wala rin naman po siyang paglalagakan sa bata eh. Tsaka nangako po kami ng mama ko na hanggang sa uli, hindi ka namin pababayaan. Iaayos ka namin. Okay. So meron na kayong paglilibingan? Meron naman po na, kaya lang pupuntahan pa rin po namin. Pupuntahan pa? Apo. Pagka ganun, talaga nakaburol yan ng ilang linggo? Ganun? Bago Hindi naman nyo- po patatagalin na rin po. Hindi nyo Pagkatapos patatagalin lang po ng ng ganun. birthday niya, ililibing na rin. Saan nyo naiisip na lugar siyang ilibing? Sa Sangandaan po. Meron Sa po siya- Sangandaan. meron po Gusto nyo silang- libing, ayaw nyo ng cremation? Ayaw po. Ilan ba ang anak niya? Ilan Tatlo ang mga po. kapatid pa Tatlo niya? po yan, tatlo. Ha? Tatlo? Opo. O, yung Iniwan nila dalawa, ng- anong nangyari na? Andun po, nasa tatay niya po.
Oh. Nasa mga gandang kalagayan po yung dalawang anak ko po. Nagtatrabaho po isa po nag-aaral po ng for psychology. Kaya lang po. malaki rin po galit sa kanya. Oh, paano nangyari na yung dalawa ay maayos at ito ay napariwara? Bakit kaya, Marlon? Kapabayaan Siguro po. nga po, dahil din po sa kapabayaan ko. Kinup ko po rin naman po siya. Tumira ako doon sa bahay ng kapatid ko. Kasi ang nangyari po noon, ma'am, ate ko rin, nagpabalik-balik po siya ng tiraan eh. Hanggang sa nakita ko po yan, pinatutulog nila sa may gate nila, katabi ng aso. Doon natutulog yung anak ko. Nasa isilip ko, kinukuha ko. Ayaw naman po pumunta. Minsan po, lumapit sa kanya, nagsusumbong yung bata, humihingi ng tulong kung pwedeng makatuloy. Ang nangyari po, pinagtabuyan daw po siya, nagsusumbong sa amin yung bata. Hindi raw po siya tinanggap bago niya kinakasama. Ang anak na ayaw tanggapin noong nabubuhay pa, pinag-aagawan ngayong patay na. Hindi daw kasi naging ama si Marlon hanggang sa huling sandali. Ayon yan sa kakampi ni Mark, Yang, humarap ka na. Yang, bakit naman sinasabi mo na hanggang sa huli hindi naging ama si Marlon kay Aldrin? Hindi naman po talaga eh, kasi nung 8 years old pa lang si Aldrin, nasa amin na po. Si Mama Diggs na po talaga yung nag-asikaso sa kanya. Ang amin lang po, bakit po gusto niyang kunin? Meron ka bang pampalibing sa kanya? Meron. Saan ka Pwede kukuha? ko pa, yung mga kapatid ko, masusuportahan ako. Samantalang nung nasa ospital, ni magkano hindi mo maintindi. Paano hindi? Paano hindi? Sino ba kasama nung anak ko nung nasa ospital unong Ay, yung time na nakita mo yung anak mong ganun, ba't hindi mo kinuha? Paano ko makukuha? Sige nga. Pinatulog nyo sa jeep. Kaya Paano nga. pag-aarugaan sinasabi nyo Nakita yan? mo palang ganun, ba't hindi mo kinuha? Paano ko makukuha nga? Tinatanong ko kung saan at saan. Nasaan nakatiraan ako, sinasabi nyo ba kung saan? Ikaw nakita mo nga, di ba? O yun nga, yung pagkakakita ko, Hindi ka naman nagtatanong eh. Tsaka sinasabi niyo na si Kuya Marlon pinabayaan niya, base sa mga naririnig namin ngayon, hindi rin talaga 100% okay yung sitwasyon ni Aldrin dati sa inyo. Sabihin hindi. Malalaman ko ba natutulog sa jeep yung anak ko kung walang nagsabi sa akin o walang nagparating sa akin? Sinabi niyo ba sa akin na sa jeep niyo pinatutulog yung anak ko? So parang tama nga, hindi nga siya nagtatanong, may nagsabi lang. Pero nabisita mo siya sa ospital, ibig mo sabihin nandun ka bago siya mawala. Opo, ako po nakabantay sa kanya. Anong siya'y mawala? Opo. Nakapag-usap pa ba kayo? Nung pagkuha ko po sa kanya sa jeep, ginawa ko po siya so wala akong financially. Lumapit po ako sa tita ko para maiupa siya ng bahay. Oo. Kasama ko po siya, humingi po ako ng 2,000 para pumayad daw sa bahay. So, nakapagsama po kami noon. Sanghalian, pinakain ko pa po siya. Pagdating po nung gabi, wala na, hindi na po siya makakain. Hanggang sa nilagnat po. Naging komplikado po kasi yung sakit niya. Nanginginig po siya. Tapos the other day, ganun, hindi na po kumakain. O kaya nga, so ikaw na nagdala sa ospital? Opo, nung September 11 po ng madaling araw, nakita ko po na kinukumbulsyon siya. Ay. Tumitirik na po yung mata. Grabe. So, dinala ko na po ng ospital. Ayun na pala ang huling pag-aaruga ni Marlon sa kanyang minamahal na anak. Punong-puno ng panghihinayang si Marlon, ano? Paano siya makakaharap ng kapatawaran? I think, kaya niya gusto talagang bumawi ngayon. Gusto niyang patawarin ang sarili niya eh. Exactly. 'Di ba? Parang makabawi. Huli man ng lahat, makabawi man lang siya sa kanyang pagkukulang. Sa tingin ko, Ate Kuring, alam ni Marlon yung pagkukulang niya. At hindi natin maikakaila. Marlon, mag-iiwan sa amin lalo na, ng aral ito, ang pagkakaiba ng tatay sa ama. Ang tatay could be a biological father, pero yung ama, yun yung sinasabi ni Tuesday kanina, na wala sa dugo. Yung tunay na nagkakalinga sa kanyang anak. May pagkukulang sa magkabilang side. Ngayon, patay na si Aldrin. Hanggang kailan natin pakikita kay Aldrin ang ganitong sitwasyon?
bigyan na natin siya ng katahimikan. Kung gusto ng ama ni Marlon na siya ang magpalibing, I would suggest sa partido ni Mark, ibigay mo at ibigay yung responsibilidad sa kanyang ama para makita niya yung pagiging ama niya. No? Kahit sa paglilibing man lang ng kanyang anak. Dito magkakasundo na kayo. Huwag tayong masyadong emosyonal dahil nakatingin sa atin si Aldrin. Bigyan na natin siya ng kapayapaan. Kapayapaan, ayan, tama. At magkakaroon lang ng kapayapaan si Aldrin kung mapayapa din silang dalawa sa isa't isa. Okay, Dr. Camille, meron bang makakatulong sa kanila, kay Marlon at dito rin sa grupo nila Mark? Maaari po na pwede kayong pumunta sa amin dahil kasi pwede naman po kami mag-conduct ng grief counseling para maintindihan nyo na matanggap natin na pare-parehas kayong may kasalanan, parehas kayo na kailangan magpatawad din sa inyong mga sarili. Sana magkasundo na po kayo kasi importante po yun. Kawawa naman po, alam nyo, kahit na sabihin nyo, inject ng ng formalin, nag-iiba rin po ang anyo nung cadaver. So, dapat lang siguro ayusin na natin ito. At hindi niya deserve yun. Opo. Sa ngalan ni Aldrin, kayo ay magkasundo na. Sabi ni Marlon, okay na daw sa kanya sa ngalan ng kapayapaan na magdesisyon na si Nanay Digna kung saan ilalagay si Aldrin. Pero ang pangako naman nila Mark, pababayaan si Marlon na makabisita kung kailan man siya gustong bumisita. Tama? Magkasundo na kayo kasi sa huli, kayo-kayo rin ang magtutulungan. Nakita na ba ni Nanay Digna yung dalawa mong pang-anak? Opo. Siyempre, di ba, kaduguyan eh. So, kailangan talaga, kayo rin ang nagdadamayan at magkapatawaran. Sa ngalan ni Aldrin, bumawi tayo. Di ba? Opo. Okay. Magkamayan na kayo ngayon, bago yung mensahe mo kay Aldrin. Sige, kamayan lang. Ayan, okay. Bantayan nyo, ha? Yan, bantayan nyo. Carla, na talagang magkakasundo na sila. Wala na tayong sisihan. Lahat naman may pagkukulang eh. Dito ha, sa sitwasyong ito, kawawa lang talaga si Aldrin. Ano ang gusto mong sabihin kay Aldrin? Aldrin, anak, alam ko marami akong pagkukulang sa iyo. Nahuli ko ng dating kasi. Alam mo lang naman kung bakit. Alam mo yun. Alam mo, patawad mo si Papa. Alam mo, ni Papa na. Alam mo rin yan. Nagtatanggol kita sa tita mo. Halos mag-away kami. Halos pati pagbisita ko sa iyo ngayon. Pagbuntay ko sa iyo sa ospital, alam mo yan. Kahit hindi mo na ako nakaalala, hindi mo na ako kilala. Kung kinuha kita, masaya ako na nagkinakita kita noon. Kaso hindi mo na ako naaalala talaga. Anong pangako mo sa kanya, Marlon? Pinapangako mo sa kanya na yung dalawang kapatid niya po. Tama. Kahit na hihingi rin po ako ng tawad sa dalawa niya po kapatid. Kasi galit din po siya sa akin eh. Galit din po sila sa akin eh. Bakit? Gawa nung ginagawa ko po sa kanya na binili ko sila o nilaga ko sila sa kamag-anak ko. Na hindi rin po ako nakapagpalaki sa kanila. Sana po hindi pa pumuli ang lahat para makabawi po sa kanila. Sa ngalan ni Aldrin, makipag-ayusan ka sa dalawa mo pang anak. Opo. Na ngayon matitino, nag-aaral, nagtatrabaho, Marlon, ha? Pangako mo sa amin yan. Opo. Tao man o bagay hindi maganda sa pakiramdam na kailangan natin makipag-agawan. Kaya kung kaya, ipaubaya na lang. Mas mainam ito, mas maluwag sa puso, at mas makakaiwas sa walang pupuntahang alitan.